Umatake si Fudo kay Yamato ngunit nakaiwas ito at nagbato si Yamato ng mga kanay pero hindi tumalab. May pampasabog sa kanay kaya sumabog ito ngunit hindi pa rin ito tumatalab kay Fudo. Pinulupot pa ulit ni Yamato ito gamit ang wood style jutsu ngunit nakakatakas pa din si Fudo at umatake si Fudo ngunit nakakaiwas si Yamato. Gumamit ng stone plate coffin si Fudo at nakulong si Yamato kaya akala ni Fudo na patay na ito at pagkaalis ni Fudo ay biglang lumitaw si Yamato at nakaligtas. Iniisip ni Yamato kung sino ang target ng mga kalaban at ang conclusion ni Yamato ay sangkot si Danzo sa mga nangyayari at isa sa kanilang mga taga-Konoha ang target. Iniwan ni Sora si Sakura at balak nitong hanapin si Naruto ng mag-isa. Nagtataka si Naruto kay Fuka dahil naglalakad ito ng pabaliktad. Umatake si Naruto at nawala si Fuka at biglang lumitaw sa harap ni Naruto upang dilaan ito kaya nalaman agad ni Fuka kung anong chakra nature ni Naruto at gagawin niyang collection ito. Ayaw ni Naruto ang balak nitong gawin kaya tumakbo at nagtago ito ngunit lumitaw sa likod si Fuka kaya kinis na niya si Naruto at nagulat dahil isa itong clone kaya nagalit na si Fuka. Tumakas si Sai kay Fuon dahil hindi niya balak makipaglaban sa lugar na ginawa ng kalaban ngunit nakikita pa rin ni Fuon ito dahil ang binato niya kanina sa likod ni Sai ay isang tracking device. Nilagyan ng trap ni Fuon ang dadaanan ni Sai ngunit nakaiwas ito at patuloy na pinaglalaroan ni Fuon si Sai at walang ideya si Sai kung anong nangyayari. Balak nang tapusin ni Fuon si Sai kaya nung tumakbo ito ay nahulog si Sai sa trap at gumamit ng Spear of Stone si Fuon upang ibato kay Sai ngunit isa lamang pala itong clone. Umatake sa likod si Sai ngunit natalo ni Fuon ang mga tigre at nakatakas si Sai. May natanggap si Shizune na message galing sa Fire Temple at ininform si Tsunade na ang Team Kakashi ay nahulog sa bitag ng mga kalaban. Habang naglalakad si Sakura sa lugar na amoy sulfur ay biglang may lumitaw na gagamba sa likod nito at umatake ngunit prinotektahan ni Sai kaya nasaktan ito. Umatake ang gagamba kay Sai ngunit nakaatras ito at nagpalabas ng tigre ngunit natalo ito ng gagamba at nabulag dahil sa ink. Nagkaroon ng pagkakataon si Sai kaya sinaksak niya ang gagamba at nawala ng malay ang gagamba. May bali si Sai kaya inayos ito ni Sakura at pinagaling na rin ito ang lason ng gagamba sa katawan ni Sai. Gumamit ng Phoenix Flower Jutsu si Fuka at naubos nito ang mga clone. Umatake galing taas si Naruto at gumamit ng Rasengan ngunit nakatakas ito gamit ang Hidden Instones Jutsu. Gumamit uli ng clone si Naruto at gumamit si Fuka ng Mouth of the Serpent upang malunod ang mga clone at gumamit ng Earth Flash upang ang tunay na Naruto ay masaktan. Habang hinahanap ni Sora si Naruto ay may nakita siyang kakaiba at pagkapunta niya doon ay naruroon ang kalaban. Mukhang kilala ng lalaki si Sora dahil alam nito ang pangalan niya at hinihintay rin nito si Sora na pumunta sa kanya. Binigyan ng lalaki si Sora ng kamote at kahit na nanghihinala si Sora dito ay kinain pa rin niya ang kamote dahil gutom na siya. Napagtanto ni Sora na kalaban ito dahil ang amoy galing dito ay ang amoy galing sa libingan ni Kitane kaya umatake si Sora ngunit nakaiwas ang lalaki. Umatake ang lalaki ngunit nakaiwas si Sora at nadala ng sandata ng lalaki ang bato ngunit nakaiwas si Sora. Naglaban ulit ang dalawa ngunit nasasangga ng lalaki ang atake ni Sora kaya nasipa ng lalaki ito. Nakikipaglaban ang lalaki habang kumakain kaya nainis si Sora ngunit madali lang nitong naiiwasan at nakaiwas din si Sora sa atake nito. Wala nang malay si Naruto kaya lumapit na si Fuka dito at ikikis na sana ngunit isa lamang itong clone. Umatake sa likod si Naruto at gumamit ng Scattering Flower Dance si Fuka kaya tumalsik si Naruto. Nagtataka si Naruto kung bakit nakakagamit ito ng lahat sa 5 chakra natures at umatake ng sunod-sunod si Fuka kaya lumayo si Naruto. Biglang nasa harapan na ni Naruto si Fuka at gumamit ito ng Phoenix Flower Jutsu ngunit nakaiwas si Naruto. Tumakbo ulit palayo si Naruto ngunit nasa harapan niya ulit si Fuka at gumamit naman ng Mouth of the Serpent. Nakaiwas si Naruto pero nasa likod ulit niya si Fuka at gumamit naman ng Earth Flash at patuloy na tumatakas si Naruto. Napapagod na si Sora ngunit umatake pa rin ito at naiiwasan ng lalaki. May ginamit ang lalaki na teknik at sinikmuraan si Sora kaya nawalan ito ng malay. Sinira ng lalaki ang chakra blade ni Sora at may inaasahan ang lalaki sa kanang kamay ni Sora ngunit hindi ito nangyari kaya aalis na sana ito ngunit pinigilan ni Sora.
Biglang naging kakaiba ang kamay ni Sora at may nararamdamang lakas ngunit ayon sa lalaki na hindi pa ito kumpleto at naglaban ulit ang dalawa. Natatalo si Naruto kay Fuka kaya gumamit ito ng clone at pilit na tinutulak ni Fuka ang clone ngunit nakaabot si Naruto dito kaya nahiwan ni Naruto ang mga buhok nito. Naubos ang clone ni Naruto at nawala na ang hangin kaya lalapit na sana si Naruto nang biglang may nangyayari kay Fuka at naging sand. Nasa likod si Fuka at mukhang mahalaga kay Fuka ang buhok niya kaya lalong nagalit at hindi makagalaw si Naruto dahil gumamit ito ng paralysis jutsu kaya handa nang ikis ni Fuka si Naruto. Biglang nagising si Sora at hinahanap niya ang lalaki at hindi alam ni Sora kung anong nangyari kaya sumagot ang lalaki na ginawa ito ng tunay na kapangyarihan ni Sora at ipinaliwanag ng lalaki kay Sora na gagamitin niya ang 4 na katawan na kinuha niya para protektahan ang Land of Fire kaya kailangan din ni Sora na gamitin ang kapangyarihan niya para rin doon. Tinanong ni Sora kung sino ba talaga ang lalaki kaya sumagot ang lalaki na kilala niya ang tatay ni Sora kaya nagulat ito. Gumamit na ng Reaper Key si Fuka at hinigop ang chakra ni Naruto at nakita na rin ni Sakura at Sai si Naruto. Biglang naramdaman ni Sora si Naruto na humihingi ng tulong at sumakit ang ulo nito at tumakbo upang iligtas si Naruto. Sumugod si Sakura ngunit umatake si Fuka at naruroon na rin si Yamato at sinalo si Sakura. Aatake sana si Yamato ngunit dumating sina Fuon at Fudo upang pigilan ito. Gumamit ng Stone Pillar Prison Jutsu si Fudo kaya hindi na makakalapit ang tatlo kay Naruto at habang hinihigop ni Fuka ang chakra ni Naruto ay bigla niya ring nahigop ang Nine Tails chakra kaya nasaktan si Fuka at tinihil na ang paghigop ng chakra kay Naruto. Nakalaya na si Naruto at dumating na rin si Sora at kilala ng tatlo si Sora. Balak ni Naruto at Sora na kalabanin ang tatlo ngunit pinigilan ni Yamato at biglang gumuho sa taas nila kaya umiwas ang mga ito. Nawala na ang Stone Pillar Prison Jutsu at dumating na si Chiriko at ang ibang monk. Dumating ang lalaki at umalis na ang 4 na kalaban. Matapos ang insidente ay balak ni Yamato na bumalik sa Konoha at dahil sa mga nangyari ay kailangan nilang itanong kung anong gagawin nila sa Hokage at ang Team Kakashi ay magpapatuloy na mamumuno sa insidenteng ito. Tinanong ni Yamato kung pwede bang pumunta si Sora na kasama nilang bumalik sa Konoha dahil matagal pa bago gumaling si Sai. Dagdag pa ni Yamato na dahil siya ay taga Fire Temple at prinotektahan din ang mga nakatagong libingan ay bagay si Sora na pumalit kay Sai. Sumang-ayon si Chiriko dahil magandang learning para kay Sora na tingnan ang labas ng mundo pero si Sora pa din ang pinagdedesisyon ni Chiriko. Napagtanto ni Yamato na hindi si Chiriko ang target ng mga kalaban kundi si Sora. Ininform ni Asuma na hindi kasangkot ang Akatsuki sa pag-atake sa village na inimbestigahan nila at ang village ay inatake lamang ng isang gabi kaya karamihan sa mga nakatira doon ay patay at may mga iniwan na hidden rain marks. Tinanong ni Tsunade kung may balak ba ang gumawa nito na magsimula ng war kaya sumagot si Asuma ng maaari at tinanong nito kay Tsunade kung wala bang impormasyon tungkol sa hidden rain kaya sumagot si Tsunade na wala. Ang mas inaalala ni Asuma ay ang Feudal Lord at sa tingin nito na may nag-uudyok sa Feudal Lord tungkol dito kagaya dati sa Great Shinobi 12. Inutos ni Tsunade kay Shizune na mag-atas ito ng ilang mga Anbo members at Jonin at subukan na hanapin ang ilang impormasyon sa border ng village pero dahil hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon kaya pagtatrabahuhin sila ng pasikreto at ipaalam din sa mga ito na hindi ng Konoha pupukawin ang anumang aksyon at magpapadala din si Tsunade ng sulat sa Feudal Lord. Ininform din ni Tsunade kay Asuma na gagalaw na ang team niya kung magkaroon man sila ng bagong mga impormasyon kaya umalis na si Asuma at pumasok na rin si Yamato. Ininform ni Yamato kina Tsunade na ang 4 na bangkay ay ninakaw at ang kalaban ay 4 na may advanced earth style jutsu at ininform niya din na hindi niya muna isasama si Sai dahil sa injury kaya pinalit nito si Sora at nung pagkakita ni Asuma kay Sora ay kilala niya ito. Pinakita ni Asuma kay Sora ang tinurong trick nito kay Naruto at aalis na sana si Asuma ngunit dahil alam ni Sora na miyembro si Asuma ng Great Shinobi 12 ay tinanong niya kung bakit pinatay ang tatay niya at ang pangalan ng tatay ni Sora ay Kazuma kaya naniniwala ito na walang ginawang masama ang tatay niya at sumagot si Asuma na namatay si Kazuma na naninindigan sa kanyang pinaniniwalaan kaya kahit anong mangyari namatay ito ng dakila at umalis na si Asuma. Nag-training si Sora kahit na gabi na kaya hindi magpapatalo si Naruto at nagsanay din. Patuloy na nagsira ang mga kalaban sa mga village ng Land of Fire.
Inutos ni Yamato sa tatlo na dahil si Sora muna ang papalit kay Sai ay mag-training sila para sa kanilang formation, ngunit ayaw ni Naruto dahil magsasanay siya para sa kanyang wind chakra at gusto niyang alamin ang tungkol sa nalalaman ni Yamato sa change in chakra nature. Tinanong ni Yamato kung anong gusto nitong malaman kaya tinanong ni Naruto na sinabi ni Kakashi na ang Jonan ay may dalawa o higit pang chakra nature at dahil dito kaya niya rin bang makagamit ng iba katulad ng water style, ngunit hindi ito alam ni Yamato. Ininform ni Yamato na isinilang siya na pinagkalooban ng change in chakra nature kaya kailangan nilang alamin kung mayroon ba talaga si Naruto na water style at napagtanto ni Naruto na hindi niya magagamit ang isang chakra nature kahit na pag-aralan pa niya ito. Ininform ni Yamato ito na ang fundamental property ni Naruto ay wind at kahit na may iba pa siyang properties ay magiging mahina ito kaya dahil doon ang Jonan ay nakakakuha ng pangalawa o pangatlong properties sa pamamagitan ng pagsasanay upang magamit ang mahinang chakra na iyon. Tinanong ni Naruto na kung rare ba ang makuha ang 5 chakra properties kaya sumagot si Yamato ng oo, ngunit walang kilala si Yamato na shinobi na nakakagamit ng 5 ito at nagtataka si Naruto kung bakit nakakagamit si Fuko ng 5 chakra properties. Balak na sana nilang mag-training para sa kanilang formation nang biglang natawa si Asuma dahil walang kwenta para sa kanya na magsanay ng formation para lamang sa isang temporary na team dahil magaling sina Naruto at Sora sa frontline kaya ilagay na lamang ni Yamato ito doon at ang dalawa ay magbaback up sa kanila kaya sumang-ayon si Yamato at hinayaan na magsanay ang dalawa sa kanilang sariling training at natuwa ang dalawa. Gusto ni Naruto na ipagpatuloy ang training niya ngunit sinabi ni Yamato na kailangan nila si Kakashi para doon at sinuggest ni Yamato na e-train sila ni Asuma dahil may parehas silang tatlo na wind chakra nature kaya sang-ayon ang dalawa sa naisip ni Yamato. Nakita ni Asuma ang pinagsanayan ng dalawa kagabi at pinagpatuloy ng dalawa ang pagbato ng kanay sa puno. Namangha si Asuma sa dalawa dahil ganoon na agad ang resulta kahit na hindi chakra blade ang ginamit ng dalawa at may pinakita si Asuma at tinanong sa dalawa kung masasabi ba nila ang pinagkaiba at napansin ni Naruto na ito ay maliit. Sumang-ayon si Asuma sa sinabi ni Naruto at ininform sa dalawa na iyon ang image retraining para mapataas ang kanilang accuracy sa wind-natured chakra at ang ginagawa ng dalawa ay binubutis nila ang mga puno at bumubuo sila ng mental images of destruction kaya ang dahilan kung bakit ang mental images sa wind-natured chakra ay hindi tama kaya patuloy na sa pag-training ang dalawa at pinayuhan ni Asuma ang dalawa na ang training nila ay hindi sa rami ng chakra na ginagamit nila kundi magbuo sila ng mental images sa pamamagitan ng pag-concentrate at pataasin ang kanilang accuracy ng kanilang wind chakra. May dumating na mensahe kay Danzo at kay Tsunade at ininform ni Tsunade kay Yamato na may natanggap silang message galing kay Chiriko at mayroon silang nalaman na hindi inaasahan tungkol kay Sora. Binigay ni Tsunade ang sulat at nung binasa ito ni Yamato ay kinuwento ni Chiriko sa sulat na mayroong trahedya ang nangyari 10 taon na ang nakakalipas na nagdala sa pagkasira ng Fire Temple. Nagmadali siyang pumunta sa temple pagkatapos matanggap ang report at nakita niya ang nangyari na parang bangungot kahit na ang iron wall seal ng Fire Temple ay nasira kaya tinanong ni Chiriko sa isang monk kung anong nangyari at sumagot ito na ang umatake sa kanila ay hindi tao at may evil chakra at nawalan na ng malay ang monk. Tinanong naman ni Chiriko sa ibang monk kung anong nangyari kaya sumagot ito na mayroong kakaibang nangyari kay Sora at sinubukan nila na pigilan ito ngunit ganito ang nangyari. Matapos malaman ni Chiriko na si Sora ang gumawa ay nagsagawa sila ng malalim na examination sa katawan nito pero hindi nila malaman kung ano ang sanhi. Pinagmamatsyagan lagi nila si Sora para hindi na ito magwala ulit, gayunpaman, ang mga nakakaalala sa insidente ay kinasusuklaman si Sora dahil takot sa kanyang misteryosong kapangyarihan at iniiwasan nila ito kaya napagtanto ni Yamato na iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Sora na hindi siya kabilang sa Fire Temple at napapaisip sila na katulad si Sora ni Naruto. Pinatigil na ni Asuma ang dalawa sa pagsasanay dahil maggagabi na at bukas na ulit kaya natuwa sina Sora at Naruto dahil tutulungan ulit sila ni Asuma bukas. Kinabukasan ay nag-training ulit sila kasama si Asuma at kumain ng Ichiraku ramen kaya pagkatapos nila ay ininform na ni Asuma na hindi na niya masasamahan ang dalawa sa pag-training. Magsasanay na sana ang dalawa ngunit pinasama muna ni Asuma si Sora sa kanya upang ibigay ang nasira niyang chakra blade at umalis na si Sora. Habang namamasyal si Sora sa Konoha ay naruroon din ang kalaban na lalaki at sinuntok nito si Sora.
Ang dahilan kung bakit pumunta ang lalaki doon ay may nakalimutan siyang sabihin dito at ang pumatay sa tatay niya ay isa ring miyembro ng Great Shinobi 12 na si Asuma Sarutobi at may ibinigay ang lalaki kay Sora at ipinabibigay kay Asuma at umalis. Nagulat si Tsunade na nawala si Danzo at nararamdaman ni Naruto na kakaiba na kumilos si Sora nung pagkabalik nito sa pinagsasanayan nila at dahil sa galit ni Sora ay tumagos ang kanay nito sa puno at nasira niya rin ang bato. Hinahabol ng mga Anbo si Danzo at gumamit ito ng substitution ngunit nahuli pa rin ng mga Anbo ito. Nahuli din nila ang shinobi galing sa Hidden Rain at binalik sa Konoha ang dalawa kaya nakita ito ni Sai at nagulat. Habang naggagala si Sora ay nakita niya si Asuma at sinundan. Tinanong ni Tsunade kay Danzo kung bakit ito nagkaroon ng meeting sa isang shinobi na pinaghihinalaan nila na umatake sa border ng kanilang village ngunit hindi ito sumasagot. Nakikilala ni Yamato ang shinobi na taga Hidden Rain at ininform na nung nasa Anbo pa siya ay nawala ang shinobi na iyon habang nasa misyon at ang pangalan nito ay Tatsuji kaya napagtanto ni Asuma na ito ang espiya ni Danzo na ipinadala sa Hidden Rain. Tinanong ni Tsunade kay Danzo kung sangkot ba ang Hidden Rain sa pag-atake nung nakaraan at natatawa si Danzo dahil hindi pa alam ni Tsunade kung sino ang umatake at hindi balak na sabihin ito ni Danzo. Dahil ayaw magsalita ni Danzo, si Tatsuji ang pagsasalitin niya at gagamitin niya si Ibiki kaya natatakot si Tatsuji ngunit biglang dumating ang mga advisors at pinigilan si Tsunade dahil sila na ang bahala. Ininform ng advisor na hindi lamang espiya ni Danzo si Tatsuji at nagbibigay rin ito ng impormasyon sa kanila kaya siya rin ay dating miyembro ng Konoha. Ininform naman ng isa na ayon sa report, ang Hidden Rain ay hindi kasama sa umatake sa border at ayon din kay Tatsuji, inatasan ito nung nakaraang araw ng misyon upang sundan at tingnan ang 4 na tao na nagnakaw sa mga nakatagong libingan na malapit sa Fire Temple at gustong kunin ng 4 na ito si Sora at ang kapangyarihan ni Sora ay parehas sa mga ninakaw na katawan na miyembro ng Guardian Shinobi 12. Hindi makapaniwala si Danzo na nag-imbite sila ng delikado para sa Konoha at kailangan ni Tsunade na magdesisyon agad upang maprotektahan ang Konoha ngunit sabi ng advisor na hindi nila agad maibabalik si Sora sa Fire Temple at kailangan nilang ikulong si Sora. Hindi sumang-ayon si Danzo at ang pinagmulan ng Sakuna bilang banta sa kanilang village ay dapat napatayin. Naiinis si Sora nang marinig ito ngunit nakita si Sora ng Anbo na nagtatago. Pinagdedesisyon ng advisor si Tsunade kung anong gagawin nila at may sasabihin na sana si Tsunade nang biglang hinuli na ng Anbo si Sora. Naiinis si Sora sa kanila dahil walang pinagkaiba ang mga ito sa mga taga Fire Temple at tinanong ni Sora kay Asuma kung siya ba ang pumatay sa kanyang tatay kaya sumagot si Asuma ng oo at nag-rage si Sora. Inatake ni Sora ang mga Anbo at inatake niya rin si Asuma kaya nasira ang gusali. Napansin ni Naruto ang usok at dali-daling pumunta doon. Nasangga ni Asuma ang kamay na iyon at sinipa si Sora. Umatake si Sora ngunit nang hina ito at may nagbato ng shuriken kay Sora ngunit prinotektahan ni Naruto. Tinanong ni Naruto kung bakit nila inaatake si Sora at bigla silang umalis at nakilala ni Asuma ang mga ito at ito ay taga Foundation. Dahil sa galit na galit si Sora kay Asuma dahil siya ang pumatay sa tatay niya ay umatake ulit ito kay Asuma nang biglang lumakas ang hangin at nawala si Sora at nawalan ng malay si Naruto. Napanaginipan na naman ni Naruto ang nangyari sa Fire Temple at nagising. Kasama ni Sora ang lalaki at ininform nito kay Sora na mali ang magkaroon ng dalawang hari at ito ay ang feudal lord ng Land of Fire at Hokage ng Konoha. Dahil para sa lalaki kung magkaroon man ng dalawang hari ay magkakaroon ng gulo at walang tiwala sa isa't isa at kung may mangyari man na sakuna ay magiging huli na ang desisyon at ang pagsalakay ng ibang lugar ay magaganap. Dagdag pa nito na ang paniniwala ni Kazuma ay pagkaisa-isahin lamang ang Land of Fire at sinubukan ni Kazuma na itama ito ngunit nilinlang siya ng mismong problema kaya ang mga tao sa Konoha ay ang mananatiling kanilang hari ay Hokage at ang pinili ni Asuma ay Hokage. Kinumbinsi ng lalaki na sumali sa kanila si Sora upang magawa nila ang layunin ng tatay nito at gagawa sila ng paraan upang mapatay ni Sora si Asuma. Habang naghahanap ang lahat kay Sora ay nung naggabi na ay may naramdaman si Naruto na Rage Chakra galing sa opisina ng Hokage at nararamdaman ni Naruto na si Sora ito. Habang nagtatrabaho si Tsunade ay dali-daling pumasok si Naruto sa opisina nito dahil may umatake at ito ay si Sora. Inatake ni Sora si Tsunade ngunit pinigilan ni Naruto at dumating na ang mga Anbo pati si Shizune kaya tumakbo si Sora at sinundan ni Naruto.